Isang tahimik na baryo sa gitna ng kagubatan, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may gumagalaw. Hindi mo ito makikita sa liwanag, pero ramdam mo sa hangin, ang malamig na hininga ng nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim. Sa baryong San Roque, hindi alamat ang aswang. Isa itong kasaysayan. At ngayong gabi babalik siya. Ngunit hindi lang basta aswang, kundi isang nilalang na may kasamang alagad na buwaya, handang lamunin hindi lang ang laman, kundi ang kaluluwa ng mga tao. Sa kabilang panig, tumayo ang mga albularyo, mga mandirigmang hindi espada ang sandata, kundi panalangin, dasal, at paninindigan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang batang babae, kalahating tao, kalahating anino. Siya ang susi. Siya ang pag-asa. At ito ang kanyang kwento. Handang ka na bang tumapak sa mundong ang liwanag ay may kasamang dilim? Tara, pakinggan ang sagupaan ng mga albularyo at aswang na may alagad na buwaya. Sa isang liblib na bayan sa Visayas, na kung tawagin ay San Roque, umiikot ang mga alamat at kwento tungkol sa mga nilalang na hindi basta-basta makikita ng karaniwang mata. Mapayapa ang bayan sa paningin ng mga dayo, may malalawak na palayan, makakapal na kabubatan, at isang ilog na sinasabing may sariling buhay. Ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, may mga lihim na hindi maipaliwanag. Sa mga matatanda ng San Roque, hindi na bago ang kwento ng mga albularyo, mga manggagamot na hindi lang basta gumagamit ng halamang gamot, kundi may koneksyon sa espiritual na mundo. Sila ang tinatawag kapag may bigla ang pagkakasakit na hindi kayang ipaliwanag ng doktor, kapag may batang biglang nagkakasakit sa gabi, o kapag may mga hayop na namamatay ng sunod-sunod. Isang gabi, sa gitna ng ulan at malakas na hangin, may isang matandang babae na kinilalang si Aling Caria, ang napabalitang naglalakad sa gitna ng kagubatan, habang may daladalang itim na tandang at isang mangkok ng dugo. Ayon sa isang batang nakasulyap sa kanya mula sa bintana, bigla raw itong nawala sa dilim at narinig ang tunog ng umaatungal na hayop mula sa direksyon ng ilog. May bumalik na naman, bulong ng mga matatanda kinaumagahan, habang nagkakatipon sa maliit na tindahan ni Mang Kiko. Ang mga aswang hindi pa sila tuluyang nawala. Ang kwento ng aswang ay bahagi ng kulturang Pilipino, isang nilalang na sumisipsip ng dugo, kumakain ng laman loob, at may kakayahang magbago ng anyo. Pero sa San Roque, mas kakaiba ang kwento. Sinasabing may uri ng aswang na hindi lang basta tao, kundi may kakambal na hayop. At sa kwentong ito, hindi ito pusa, uwak o baboy. Ito ay isang dambuhalang buwaya. Ang buwaya sa kwento ng San Roque ay hindi basta hayop, ito ay tinatawag nilang alagad. Isang nilalang na hindi pwedeng saktan, hindi pwedeng hulihin. Kapag sinubukan, tiyak na may mangyayaring masama. Maraming beses nang sinubukang hulihin ng mga mangingisda ang buwayang ito sa ilog, laging may nawawala, o kaya'y bangkay na natagpo ang wasak ang katawan. Si Mang Hector, isang albularyo ng San Roque na kilalang tagapagmana ng sinaunang karunungan, ang isa sa ilang nakakaalam ng tunay na kasaysayan ng alagad. Sa kanyang kwento, noong unang panahon, may isang dambuhalang buwaya na sinumpa dahil sa kanyang pagtatanggol sa isang aswang na babae. Sa huli, pareho silang isinumpa at pinag-isa, ang babae ay naging nilalang ng gabi, habang ang buwaya ay naging tagapagbantay sa lupaing iyon. Ang tubig na yan, wika ni Mang Hector habang itinuro ang ilog, hindi yan basta tubig. May dugo dyan na bumababa tuwing kabilugan ng buwan. Ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon ang mga kwentong ito. Ngunit ang mga kabataan, tulad nina Andre at Mia, ay di naniniwala sa mga ganitong kwento. Para sa kanila, ang mga aswang at albularyo ay bahagi lamang ng mga kwentong pantulog.
Hanggang sa isang araw, may isang batang babae na biglang nawala sa tabi ng ilog. Nagulat ang buong bayan. Naglunsad ng search operation. Walang natagpuan kundi isang maliit na bangka, at sa tabi nito, may mga marka ng matatalim na kuko at kalmot sa putik. Sa araw na iyon, bumisita si Mang Hector sa pamilya ng bata at nagsabing, hindi ito gawa ng tao. Bumalik na sila. Mula noon, unti-unting bumalik sa isipan ng mga tao ang mga alamat. Muling naalala ang mga pamahiin, bawal lumabas kapag gabi, bawal magsipilyo sa tabi ng pintuan, at higit sa lahat, bawal tumingin sa mata ng buwaya sa ilog. Si Aling Caria ay muling nakita, pero sa pagkakataong ito, duguan ang suot. Nang tanungin ng mga tanod kung saan siya galing, tiningnan lang sila nito ng diretsyo sa mata at sinabing, pinaparamdam lang nila na andito pa sila. Hindi sila umaalis. Tayo lang ang nakakalimot. Sa gitna ng takot, muling pinatawag ng bayan ang mga albularyo, sina Mang Hector, Aling Bibang, at isang binatang albularyo na bagong dating mula sa Maynila, si Jericho. Siya ay sinasabing pinagkalooban ng si Paningin, ang kakayahang makakita sa mundo ng mga hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sa pulong ng mga albularyo, napagdesisyonan na panahon na upang buksan muli ang sagradong tambalan ng mga anting-anting, isang seremonyang matagal nang isinara matapos ang huling labanan laban sa mga aswang 30 taon na ang nakalipas. Ngunit may babala si Mang Hector. Ang kalaban natin ngayon ay hindi basta aswang. Siya ay may alagad. At ang alagad ay hindi kayang talunin ng isa lang. Sa huling bahagi ng kabanatang ito, sinundan natin si Andre at Mia na hindi pa rin naniniwala sa mga kwento. Habang naglalakad sila pauwi mula sa paaralan sa gabi, may narinig silang kaluskos sa kakahuyan. Bigla silang tumigil. May mabigat na presensyang tila bumalot sa paligid. At sa dulo ng madilim na kalsada, may isang pares ng pulang mata na nakatitig sa kanila, nakalubog sa putikan, mababa sa lupa, at mukhang hindi tao. Matapos ang nakakakilabot na karanasan nina Andre at Mia sa madilim na daan, hindi na sila nakatawa o nakabiro pa tungkol sa mga alamat. Tahimik silang umuwi, at pagkasara ng pintuan sa bahay ni Mia, ay sabay silang napaiyak, hindi nila alam kung bakit, pero pareho silang nakaramdam ng matinding lungkot at takot. Kinabukasan, napuno ng usap-usapan ang buong bayan. Hindi lamang dahil sa batang nawawala, kundi dahil may mga hayop na pinatay sa kakaibang paraan, kinagat sa leeg, tinanggalan ng lamang loob, at may marka ng matatalim na kuko. Sa loob ng 1 linggo, 3 kambing, 2 aso, at 1 baka ang natagpuang patay. Ang mga residente ay nagsimula ng magtakip ng salamin sa bintana, magsabit ng bawang sa pintuan, at magsindi ng insenso tuwing gabi. Dumating ang bagong buwan, isang gabing sinasabing pinakamalakas ang mga nilalang ng kadiliman. At sa gabi ring iyon, dumating ang aswang. Hindi ito basta aswang na bumubulong o dumadalaw lang. Siya ay dumating na parang isang bisita. May kasamang hangin, may halakhak na tila nagmumula sa iba't ibang bahagi ng kabubatan. At mula sa ilog, umahon ang isang bagay, hindi tao, hindi rin ganap na hayop. Isang buwaya. Malaki, makintab ang balat, at may pulang apoy sa mga mata. Saksi si Mang Kiko sa pangyayaring iyon. Habang nagbabantay siya sa palayan, nakita niya mismo ang buwaya na lumabas sa tubig. Ngunit bago siya makalapit, may dumaan sa kanyang likod, isang babae, nakasuot ng puting damit na may bahid ng dugo. Ito ang parehong matandang si Aling Caria, ngunit ang itsura nito ay mas bata na, at mas malamig ang presensya. Hindi mo na ito sakop, Anya. Bumalik na ang tagapagmana. Kinabukasan, dumating ang isang estranghero sa bayan.
matangkad, maitim ang balat, at may suot na itim na sombrero. Hindi ito nakilala ng mga tao, ngunit alam ni Mang Hector kung sino ito, isa siyang aswang. Ang isa sa mga huling nagtagumpay noon, si Lucio. Si Lucio ay isang kilalang nilalang sa kasaysayan ng albularyo. Siya ang dating leader ng pangkat ng mga nilalang ng gabi na pinaniniwalaang itinaboy palabas ng San Roque sa huling sagupaan 3 dekada na ang nakaraan. Ngunit hindi siya napatay. Ngayon, bumalik siya upang bawiin ang lupain kanyang sinakripisyo. Dinala niya ang kanyang alagad, ang dambuhalang buhaya na pinaniniwalaang sinaniban ng espiritu ng isang matandang babaylan. Sa ilalim ng kanyang kontrol, kaya nitong pumatay sa isang iglap at lusawin ang mga sagradong proteksyon ng mga albularyo. Habang lumalakas ang puwersa ng dilim, nagtipon-tipon muli ang mga albularyo. Si Jericho, bagamat bata, ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang panaginip, mga imahe ng lumang laban, mga ritual na hindi pa niya natutunan, at boses ng isang babaeng umiiyak. Ikaw ang susi, bulong ng boses. Buhayin mo ang liwanag sa gitna ng ilog. Habang naghahanda ang mga albularyo, unti-unting sinakop ng takot ang bayan. Sa gabi, ang mga ilaw ay kusa na lang namamatay. May mga bata na bigla na lang natutulala. Ang mga alagang hayop ay ayaw nang lumapit sa tubig. At sa bawat patak ng ulan, parang may sumusubok na bumulong sa mga tenga ng mga tao. Si Lucio ay nagpakilala sa isang matanda sa bayan at nagbanta, hindi ito laban para sa inyo. Ang mga albularyo ay mga anino na lamang. Ang panahon ng gabi ay bumabalik na. Sa loob ng isang abandonadong bahay malapit sa ilog, doon nanirahan si Lucio. Araw-araw, may naririnig na pag-iyak at sigaw mula roon. Ngunit walang makalapit. Ayon sa ilang nakakita, sa gabi ay may malaking aninong lumilipad mula sa bubong nito papunta sa ilog, at sa tubig, laging may pag-uga, parang may dambuhalang gumagalaw sa ilalim. Sa gitna ng kaguluhan, pinatawag ni Mang Hector si Jericho. Kailangan niyang simulan ang isang ritual ng pagtanggap, ang pagsasanay upang maipasa sa kanya ang kapangyarihan ng sinaunang albularyo. Dito niya natutunan ang tungkol sa konsagrasyon ng apoy at tubig, isang sagradong dasal na kaya lamang bigkasin ng isang may dalisay na puso. Ngunit hindi madali ang proseso. Si Jericho ay sinumpa, may bahagi ng kanyang dugo na galing sa isang ninunong aswang. At kung hindi siya makakapasa sa pagsubok ng liwanag, siya ay maaaring lamunin ng kanyang sariling kadiliman. Habang nagaganap ang pagsasanay, may isa pang kababalaghan, si Mia ay nagsimulang makakita ng mga anino. Sa tuwing isasara niya ang kanyang mga mata, may mga mata na nakatitig sa kanya mula sa dilim. At isang gabi, habang nag-iisa siya sa banyo, may narinig siyang tinig, hindi ikaw ang dapat tumulong. Isa ka sa amin. Nagulat si Mia, dahan-dahang binuksan ang ilaw, at sa salamin, nakita niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi ito ang kanyang mukha, kundi isang anyong aswang, may mahahabang kuko at mga matang pulang-pula. Lumapit si Mia kay Mang Hector. Inamin niya ang lahat. Dito nalaman ng mga albularyo ang matagal nang itinatagong katotohanan, si Mia ay may lahing aswang. Ngunit hindi niya alam. Lumaki siyang inosente, walang alam sa kanyang pinagmulan. Ang pahayag na ito ay nag-ugat ng pagkakabaha-bahagi sa mga albularyo. May ilan na gustong itaboy si Mia, ngunit si Jericho ang unang nagtanggol. Kung may halong dilim ang dugo niya, baka siya rin ang susi sa pagpuksa rito. Sa parehong araw, may isa na namang bata ang nawawala. Ang katawan nito ay natagpuan sa gilid ng ilog, nakatiwangwang, puno ng marka ng kagat. Sa kanyang dibdib, may inukit na simbolo,
isang lumang baybay na nangangahulugang makalu o pagbabalik. Ang mga simbolong ito ay nagpapatunay na ang aswang na si Lucio ay nagsasagawa ng ritual ng pagbabalik ng kadiliman, isang sinaunang seremonya na ginagamitan ng dugo ng inosente upang buksan ang Gates of Gabi, isang daanan mula sa mundo ng mga tao papunta sa mundo ng mga nilalang ng dilim. At sa bawat gabi, lumalakas ang alagad na buwaya. Sa isang pagkakataon, sinalakay nito ang bahay ng isang albularyo. Tumilapon ang pader, gumuho ang bubong. Isa sa mga matatandang manggagamot, si Aling Bibang, ang namatay habang pinoprotektahan ang mga tao. Ngunit bago siya mamatay, iniabot niya kay Jericho ang kanyang anting-anting, isang bilog na bato na may hugis ng mata sa gitna. Pag dumating ang dilim, huling bulong niya, ito ang gagabay sa iyo. Sa pagtatapos ng bahaging ito, nakatayo si Jericho sa harap ng ilog, hawak ang anting-anting, habang sa malayo ay naririnig ang tunog ng buwaya, hindi basta sigaw, kundi isang panawagan ng digmaan. Ang ilog ng San Roque ay matagal ng sagradong lugar. Hindi ito basta ilog na pinagdadausan ng paliligo o pangingisda, ito ay bantay. Ayon sa matatandang kwento, may espiritu itong naninirahan sa ilalim, isang nilalang na hindi pa naipapanganak ng mundo ng tao, pero hindi na rin ganap na hayop. Siya ang tinatawag nilang alagad, ang tagapagtanggol ng mga nilalang ng dilim. Ayon sa lumang kasulatan ng mga albularyo, daan-daang taon na ang nakaraan, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang San Roque ay isang bayan ng mga babaylan, mga espiritual na tagapamagitan ng tao at kalikasan. Isa sa pinakatanyag ay si Dian Lamitan, isang dalagang babaylan na may kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Isang araw, sa gitna ng isang tagtuyot, humiling si Lamitan ng tulong sa kalikasan. Mula sa ilog, umahon ang isang dambuhalang buwaya, may gintong balat at matang parang tao. Nagsalita ito sa kanya, ang tubig ay buhay. Pero ang buhay ay may kapalit. Dahil sa matinding pangangailangan ng bayan, tinanggap ni Lamitan ang alok. Kapalit ng tubig, ibibigay niya ang sarili sa nilalang. Ngunit sa halip na siya ay lamunin, naging tagapangalaga siya ng buwaya, ang unang alagad. Pinag-isa sila sa isang ritual. Ang kaluluwa ni Lamitan ay inilakip sa katawan ng buwaya, at mula noon, sila ay naging isang nilalang, ang buwaya ng San Roque. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa kasunduan. May mga babaylan na naniniwala na ang kalikasan ay hindi dapat kontrolado. Nag-alsa sila at sinubukang itaboy ang alagad, ngunit dahil pinagsama ng ritual, hindi ito mamatay. Sa halip, isinumpa ito na manatili sa ilalim ng ilog, at hindi makakaahon maliban na lang kung tatawagin ng dugo ng aswang. Ang mga babaylan ay napalitan ng mga albularyo, at mula noon ay naging tungkulin ng bawat henerasyon ng albularyo na panatilihing natutulog ang alagad. Dahil sa mga ritual na isinasagawa ni Lucio gamit ang dugo ng mga bata, gumigising muli ang alagad. Pero ngayon, hindi na ito buwaya lang. Sa bawat patak ng dugo, nagkakaroon ito ng anyong halos tao, may mahahabang paa at kamay, ngunit balat na parang kaliskis. May boses na malalim at malakas, at kaya nitong magpakita sa panaginip ng mga piling tao. Si Mia ay isa sa mga unang tinawagan. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang ilog na puno ng dugo, at mula sa gitna nito, umaahon ang isang nilalang na parang buwaya, ngunit may mukha ng babae. Ikaw ang tagapagmana, bulong nito. Ikaw ang susunod kong katawan. Nagising si Mia na umiiyak, may bahid ng putik sa kanyang mga paa, kahit hindi siya lumabas ng bahay. Nang suriin ni Mang Hector ang kanyang katawan, napansin niya ang marka ng buwaya sa kanyang batok. Isang senyales na siya ay pinili. Ang ibig sabihin nito, ang espiritu ni Dian Lamitan ay nagnanais lumipat sa kanya.
Sa pamamagitan ng anting-anting ni Aling Bibang, pinasok ni Jericho ang sipok ng guni-guni, isang dimensyon kung saan naroon ang alaala ng mga matandang espiritu. Dito niya nakita ang buong kwento ni Nalamitan, ang ritual ng pagtali ng kaluluwa, at ang ugnayan ng mga aswang at buwaya. Sa vision na yon, nakaharap niya mismo si Dian Lamitan. Hindi ako masama, wika nito. Ako ay inang nila mo ng pangako. Ang mga aswang ang tumanggap sa akin noong ako'y itinakwil. Napagtanto ni Jericho na hindi lahat ng aswang ay masama. May mga nilalang na aswang na dating tao, ginamit lamang ng pagkakataon. Ngunit may mga tulad ni Lucio, Ganid, Sakim, at gusto lang sirain ang balanse ng mundo. Samantalang si Lucio, ang aswang na leader, ay patuloy na nagpapadala ng anino sa mga tao. Sa isang pagtitipon ng mga albularyo, nagsalita ito sa anyo ng anino sa pader, hindi nyo na kayang pigilan ang pagbabalik. Ang alagad ay babangon, at sa kanyang katawan, ang inyong takot ay magbabalik loob. Sa ilalim ng gabi, nagsagawa si Lucio ng isang pagtawag sa ilog. Ito ay isang ritual na ginagamitan ng 77 hayop na pinatay sa ilalim ng buwan. Sa bawat patak ng dugo, ang ilog ay lumalalim, lumalamig, at umiilaw sa pulang liwanag. Mula sa gitna nito, muling umahon ang buwaya, ngunit ngayon, mas malaki, mas mabilis, at may kakayahang magsalita. Ito ang bagong anyo ng alagad, hindi na lang hayop, kundi kalahating Diyos ng dilim. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Mia ay dumaranas ng panloob na labanan. Ang panig ng kanyang dugo na galing sa aswang ay unti-unting nabubuhay, habang ang puso niya ay naguguluhan. Siya ba ay tagapagligtas, o sisira sa bayan? Sa isang panaginip, kinausap siya ni Lamitan, kung tatanggapin mo ako, ililigtas kita sa lahat ng takot. Ngunit mawawala ang iyong pagiging tao. Nagising si Mia na duguan ang mga kamay. Ngunit hindi niya alam kung nanaginip lang siya, o talagang may napatay siya. Samantala, natuklasan ni Jericho na ang anting-anting na hawak niya ay hindi lang pangproteksyon, ito ay susi. Ayon kay Mang Hector, ito ay bato mula sa pinakailalim ng ilog, kristal na naglalaman ng sagradong ilaw na kayang sumira sa kasumpa-sumpang ritual ni Lucio. Ngunit upang magamit ito, kailangan muna niyang harapin ang isang pagsubok sa loob ng ilog, kung saan naroroon ang espiritu ng dating mga alagad na napatay at isinumpa. At sa huling bahagi ng kabanatang ito, sa gitna ng madilim na gabi, habang umuulan at ang buong bayan ay walang kuryente, may isang malakas na alon sa ilog. Isang nilalang na may mata ng tao at balat ng buwaya ang umakyat sa lupa, at sa kanyang unang sigaw, nagkalamat ang lahat ng sagradong anting-anting ng mga albularyo. Ang bayan ng San Roque ay unti-unti nang nagigising sa katotohanang hindi na ito isang alamat lang. Ang mga nilalang sa dilim ay unti-unting lumalabas, at ang mga albularyo, na dati itinuturing na mga kwentong pambata, ay muling tinatawag upang tumayo sa harap ng kaguluhan. Ngayon, ang tanong ay hindi na totoo ba ang aswang, kundi handa ba tayong lumaban? Sa pangunguna ni Mang Hector at Jericho, nagtipon ang natitirang mga albularyo sa isang sagradong lugar sa bundok na tinatawag na dambana ng apoy at hamog, isang lihim na lugar kung saan itinatago ang mga sinaunang kasulatan, dasal, at kagamitang espiritual na ginagamit sa matinding digmaan laban sa mga nilalang ng dilim. Isa-isa silang dumating. Mula sa iba't ibang baryo, si Apong Ben, ang tagapag-alaga ng tsbanga ng alitaptap, isang uri ng sisidlang may liwanag na kayang magtaboy ng anino, si Nay Adang, na may hawak ng sipamaypay ng alingaungaw, kayang palayasin ang masasamang espiritu sa pamamagitan ng tunog, at si Rafael, isang batang albularyo mula sa Karatigbayan na may kapangyarihang makita ang mga nilalang kahit nakaanyong tao.
Sa dambana, pinagsama-sama nila ang mga natitirang panangga, orasyon, at anting-anting. Naglatag ng sagradong guhit sa lupa gamit ang dugo ng manok at ugat ng almajika, at sinimulan ang panunumpa ng liwanag, isang seremonyang panibagong pagbigkis sa tungkulin bilang mga tagapagtanggol. Dahil sa natuklasang lahi ni Mia, napagpasyahang kailangan siyang dumaan sa isang ritual ng paglilinis, upang malaman kung siya ay maaari pa bang manatili sa panig ng liwanag. Sa ilalim ng buwan, itinayo si Mia sa gitna ng bilog ng asin, habang binibigkas ang sinaunang dasal na, liwanag sa liwanag, huwag hayaang lamunin ang kalooban. Nang ilagay sa kanyang noo ang langis ng sagrado, nagsimula siyang sumigaw. Nakita nilang gumalaw ang kanyang balat, tila may sinusubukang lumabas mula sa kanyang likod, isang maitim na aninong bumubulong. Ngunit sa halip na tumakbo, niyakap ito ni Mia, kung parte ito ng pagkatao ko, hindi ko ito tatanggihan. Ngunit ako ang magdedesisyon kung anong klaseng nilalang ang magiging ako. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang sagradong apoy sa dambana, isang palatandaang natanggap siya ng liwanag. Sa kabila ng lahi niya, ang kanyang puso ay hindi madilim. Muling nagbalik ang tiwala ng mga albularyo. Habang naghahanda ang panig ng liwanag, may sariling galaw din ang kadiliman. Si Lucio, ang leader ng mga aswang, ay nagtipon ng kanyang hukbo, mga tiktik na nakakalipad at sumusundan ang bawat galaw ng albularyo, sigbin, mga mababang anyo ng hayop na tila kambing na may malalalim na ngipin, at higit sa lahat, ang kanyang pinakamalakas na alagad, ang buwayang may kaluluwa ni Dian Lamitan. Sa isang madilim na seremonya, pinasok ni Lucio ang katawan ng buwaya, at binigyan ito ng kakayahang magsalita sa wika ng tao, at isagawa ang ritual ng pagkakalas ng daigdig. Ito ay isang orasyon na kung makumpleto, magbubukas ng pinto mula sa ilalim ng ilog patungo sa kuweba ng anino, isang dimensyon kung saan nang inibabaw ang kasamaan at maaaring ilabas ang libu-libong nilalang. 3 araw bago ang inaasahang salpukan, biglang nawala ang lahat ng kuryente sa buong San Roque. Ang langit ay laging maulap, ang ulan ay halos di tumitigil, at ang mga hayop ay hindi na kumikilos ng normal. May mga nagsasabing naririnig nila ang ilog na parang may humihinga. Naglabas ang simbahan ng babala, manatili sa loob ng bahay. Isara ang mga bintana. Huwag buksan kahit sino pa ang kumatok. Sa kabila ng takot, patuloy na nag-ensayo ang mga albularyo. Gabi-gabi, nagkakampo sila sa gilid ng ilog upang obserbahan ang dalaw ng tubig. Isa sa kanila ang nakasaksi ng isang buwaya na naglalakad sa lupa, tuwid ang katawan, at may hila-hilang aninong mga bata. Si Jericho, bagaman isa sa pinakabata, ay binigyan ng titulong tagapagdala ng susi. Siya ang may hawak ng anting-anting na kayang isarado ang pinto ng dilim kung ito man ay mabuksan. Hindi pa siya sanay, pero pinilit niyang matutunan ang 3 orasyon ng liwanag, dasal ng proteksyon sa kaluluwa, upang hindi mapasukan ng anino ang kanyang katawan. Dasal ng apoy, upang maitaboy ang mga nilalang ng dilim. Dasal ng pagbabalanse, upang maibalik ang kalikasan sa dati nitong ayos matapos ang labanan. Sa gabi bago ang laban, kinausap siya ni Mang Hector, wala kang utang sa mundo, Jericho. Pero may tungkulin kang hinubog ng tadhana. Hindi ka pinili para sa lakas, pinili ka dahil ikaw ang may puso. Bawat isa ay sumulat ng liham, sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa mga hindi na muling makikita. Nagtahi ng mga sagradong tela, nagbaon ng tubig ng dasal, at itinago ang mga anting-anting sa katawan. Si Mia ay binigyan ng sagradong sibat na gawa sa ginintuan, at pinagsama-samang buto ng 7 hayop, na may orasyong inukit sa kahabaan. Sa huling gabi bago ang digmaan, sabay-sabay silang nagdasal, sabay-sabay na tumingala sa langit.
Sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang unang senyales ng salpukan, raak. Isang higanting pader sa silangan ng bayan ang bumagsak. Kasunod nito ang sigaw ng buwaya, ngunit hindi na tunog ng hayop, kundi parang huni ng isang inang nagdadalamhati. Ang kadiliman ay dumating na. At ang liwanag kailangang lumaban. Madaling araw pa lang ay parang gabi na sa San Roque. Makapalang ulap, bumibigat ang hangin, at ang ilog, tila may sariling tibok ng puso. Mula sa pampang, tanaw ng mga albularyo ang malausok na singaw na bumabalot sa tubig. Isang paalala na ang dilim ay hindi na lang paparating, naririto na. Ito ang simula ng unang sagupaan ng liwanag at dilim, isang labanan ng orasyon, laban sa sumpa, ng anting-anting laban sa bangis ng nilalang, at ng pusong tao, laban sa kinilalang Diyos ng kadiliman. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, lumitaw ang unang halimaw mula sa kakahuyan, tik-tik, mga nilalang na may pakpak na parang paniki, ngunit ulo ng babae, at bibig na mahaba at matulis. Sinalakay nila ang kampo ng mga albularyo mula sa ere, sinasabuyan ng laway na kayang sunugin ang balat. Pero bago pa man makalapit, inihampas ni Apong Ben ang banga ng alitaptap, na agad naglabas ng liwanag na parang kidlat. Sa unang alon ng labanan, 5 tiktik ang natusta sa ere. Ngunit may nakalusot. Isa sa mga tiktik ang nakasugod kay Mia, pero sa sandaling bago siya mapuruhan, biglang lumiwanag ang marka sa kanyang batok. Mula sa kanyang palad, lumabas ang isang anyong apoy na bumalot sa tiktik at tinunaw ito. Napagtanto ng lahat, may kapangyarihang natutulog sa loob ni Mia, isa siyang tulay ng 2 mundo. Habang abala ang mga albularyo sa itaas, mula naman sa ilalim ng lupa ay lumabas ang mga sigbin, maliit, mabilis, halos hindi makita. Parang mga aninong may ngipin. Sinimulan nilang kagatin ang mga paa ng mga tagapagtanggol. Pero dito kumilos si Adang. Kinuha niya ang pamaypay ng alingaungaw at isinayaw ito sa himig ng sinaunang dasal. Sa bawat huni, sa bawat pitik, lumabas ang liwanag na di mo matitik. Bawat ikot ng pamaypay ay tila hagupit sa mga sigbin, at isa-isang namamatay ang mga ito, parang natutusta sa hangin. Kasunod nito ang pagdating ng tikbalang, mga nilalang na may katawan ng tao pero ulo ng kabayo, matangkad at may kakayahang lituhin ang isipan. Ginulo nila ang mga paningin ng mga albularyo, pinapaniwalang may mga kasama silang nilalapan na pala ng kaaway. Dito ginamit ni Jericho ang kanyang iliwanag ng katotohanan, isang sagradong kwintas na naglalabas ng pulang liwanag na nagpapakita ng tunay na anyo ng isang nilalang. Sa liwanag na yon, nalantad ang mga tikbalang. Isa-isa silang napatay gamit ang orasyong panlinlang na itinuro ni Mang Hector. Sa kalagitnaan ng laban, narinig nila ang isang napakalalim na tunog mula sa gitna ng ilog, isang paghinga ng dambuhalang nilalang. Ang buwaya ng San Roque, sa kanyang buong anyo, ay dahan-dahang umaahon. Ang katawan nito ay halos singhaba ng 2 jeep. Ang balat nito ay parang kaliskis ng dragon, at sa mga mata nito ay naroon ang anino ni Dian Lamitan. Nakatingin kay Mia nang makita ni Mia ang nilalang, bigla siyang napaluhod, hindi sa takot kundi sa pagkalito. Sa kanyang isipan, may naririnig siyang boses, "Halika, anak. Tanggapin mo ang katauhan. Ikaw ang tagapagmana ng tubig at dugo." Ngunit sa halip na tumugon, hinawakan ni Mia ang sagradong sibat at tinuro ang buwaya. "Kung ako'y tagapagmana, ako rin ang tatapos sa sumpa." Habang ginugulo ng buwaya ang mga panig ng liwanag, si Lucio, ang lider ng mga aswang, ay nasa gitna ng ilog, nagsasagawa ng ritual gamit ang 7 puso ng tao, mga batang nawawala ilang buwan na ang nakaraan. Gamit ang sinaunang wika, sinimulan niya ang orasyon, bukas ang tubig, bumangon ang anino.
Pusong walang takot, ilabas ang mga nilimot. Mula sa ilalim ng ilog, bumukas ang isang napakalaking pinto, kulay itim, parang gawang usok. Mula rito, may mga aninong kamay na sumusubok lumabas. Ngunit bago pa ito tuluyang mabuksan, tumalon si Jericho, hawak ang anting-anting ng pagsasara. Tumama ito sa gitna ng seremonya ni Lucio at biglang naglabas ng napakalakas na liwanag. Sumigaw si Lucio, tinamaan ng apoy ang katawan. Ngunit hindi siya namatay, nagbago siya. Ang kanyang anyo ay naging kalahating tao, kalahating anino. Tumakas siya sa likod ng buhaya, handang bumawi sa susunod na labanan. Matapos ang mahabang oras ng labanan, tuluyang umatras ang mga nilalang ng dilim. Ang buhaya ay muling lumubog, dala ang sugatang anyo ni Lucio. Nawala ang pinto, nagsara ang langit, at unti-unting bumalik ang hangin sa normal. Ngunit hindi ito tagumpay ng kabuuan, isa itong babala. Marami sa albularyo ang sugatan. May 3 sa kanila ang hindi na nakabalik sa kampo. Si Apong Ben ay nawala ng paningin, at si Nay Adang ay halos hindi na makatayo. Ngunit buhay pa sina Jericho, Mia, at Mang Hector. At sa gitna ng pagkawasak, nagpasya sila, kung hindi pa ito ang huli, kailangan tayong maging handa. Dahil sa susunod, hindi lang San Roque ang kanilang gugustuhing pasukin, kundi ang buong mundo. Pagkatapos ng unang sagupaan, nanumbalik man ang katahimikan sa San Roque, alam ng mga albularyo na ito ay panandalian lamang. Sa likod ng ulap at usok, naroon pa rin ang lihim na nag-ugnay sa kanilang lahi, sa mga aswang, at sa mismong pinagmulan ni Mia ito ang bahagi kung saan mabubunyag ang matagal nang tinatago, ang pinagmulan ng digmaan, ang tunay na layunin ng buhaya, at ang nakaraan ni Mia na sa simula pa lamang ay nakatali na sa kapalaran ng dilim. Matapos ang labanan, muling nagtungo sina Mang Hector, Jericho, at Mia sa dambana ng apoy at hamog. Sa pinakailalim ng dambana ay may lihim na silid, tinatawag na silid ng alaala, kung saan itinatago ang mga pinakamatandang kasulatan ng mga albularyo. Doon, nahanap nila ang aklat ng anino, isang sinaunang aklat na isinulat sa dugo, na ayon sa alamat ay pinagbabawal buksan maliban na lang kung nagbabadya na ang pagbagsak ng balanse ng liwanag at dilim. Bawat pahina ay gumagalaw, at bawat letra ay tila nabubuhay sa hangin. Binasa ni Mang Hector ang simula, ang buhaya ay hindi hayop. Isa siyang tagapagbantay. At ang aswang ay hindi lamang halimaw, isa silang tagapamagitan ng 2 mundo, mga nilalang na itinakwil at tinanggap, minura at pinuri. Ayon sa aklat, may isang tribo noon sa kanlurang bahagi ng Luzon, ang mga bantay ligiran, na may kakayahang gamitin ang parehong lakas ng liwanag at dilim. Sila ang unang mga tagapangalaga ng balanse. Ngunit dahil sa takot ng mga tao, sila'y pinuksa, sinunog, at itinaboy sa ilog. Isa sa kanilang mga huling anak ay si Laya, ang babaeng may kakayahang makausap ang mga hayop ng tubig at tagapagmana ng dugo ng buhaya. Si Laya ay nakatakas at nagkaroon ng anak sa isang albularyo. Ang batang iyon ay namuhay bilang ordinaryong tao, hanggang sa magkaroon ng sariling anak. Si Mia sa madaling sabi, si Mia ay apo ng isang bantay ligiran at anak ng liwanag. Isang nilalang na may karapatang magsara o magbukas ng pinto ng anino. Mula rin sa aklat ng anino, natuklasan nila ang totoo tungkol sa buhayang pinaniniwalaan nilang halimaw, hindi ito nilalang ng dilim. Hindi rin ito masama. Ang buhaya ay nilikha upang bantayan ang lagusan sa ilalim ng ilog, isang pinto patungo sa kuweba ng anino. Ngunit nang mapasok ng kasamaan ang puso ng mga tao, at sinimulan nilang sakupin, sunugin, at itakwil ang mga bantay ng balanse, ang buhaya ay napilitang pumanig sa sinumang may sapat na kapangyarihang gamitin ito.
Si Lucio, na isang dating albularyo, ay nagtaksil. Ginamit niya ang sariling kaalaman upang palakasin ang sarili, at kinontrol ang buwaya gamit ang orasyon ng mga aswang. Kaya ito naging nilalang ng kasamaan. Ngunit kung mapalaya sa kontrol, maaaring bumalik ang buwaya sa tunay nitong tungkulin. Hindi lahat ng aswang ay ipinanganak na nilalang ng dilim. Ayon sa mga pahina ng aklat, ang iba ay tao ring dating albularyo na nainggit, nagtaksil, o bumaling sa kasamaan para sa kapangyarihan. Isa na rito si Lucio. Noon pa man, si Lucio ay magaling at matalino. Ngunit nadismaya siya sa sistema ng albularyo, ang matagal na pag-aaral, ang pagtalima sa mga alituntunin, at ang hindi paggamit ng kapangyarihan para sa personal na layunin. Sa kanyang lihim na pag-aaral, natuklasan niya ang i-orasyon ng pag-aari, isang matandang dasal na kayang kontrolin ang espiritu ng isang nilalang sa pamamagitan ng sakripisyo ng dugo. Ginamit niya ito sa buwaya. Dito siya naging unang albularyong aswang, isang taglay ang kapangyarihan ng dalawa, ngunit puno ng galit at layuning baguhin ang mundo sa kanyang paraan. Ngayon na nalaman na nila ang katotohanan, kailangan ng sanayin si Mia hindi lang bilang isang albularyo, kundi bilang bantay ligiran. Sa tulong ni Mang Hector at ng espiritu ng kanyang lola Laya, na ipinatawag sa isang ritual ng pagkilala, sinimulan ang pagsasanay, pagkakaisa ng apoy at tubig, kung saan tinuruan si Mia na gamitin ang galit upang pakalmahin ang sarili, at ang takot upang maging matatag. Paglalakad sa gitna ng anino, kung saan pinasok niya ang sarili sa limbo ng kanyang isip, at hinarap ang sariling anyong halimaw. Pag-awit ng balance, isang uri ng dasal na may dalawang tono, isa para sa liwanag, at isa para sa dilim, na kailangang sabay kantahin. Sa huling gabi ng kanyang pagsasanay, napanaginipan ni Mia ang hinaharap, nakita niya ang buong bayan ng San Roque na nakalubog sa itim na tubig. Sa gitna nito, nakatayo si Lucio, nakangiti. Sa kanyang likod, libo-libong nilalang na parang pinagsamang tao, hayop at multo. Sa harap naman ni Lucio, siya, si Mia, nakatayo, duguan ngunit buhay. Hawak niya ang isang sibat na nahahati sa dalawa, liwanag sa kaliwa, dilim sa kanan. Nagising siya na may dumudugong palad. Sa kanyang palad, nakaukit na ang tatak ng bantay ligiran. Sa mga huling pahina ng aklat ng anino, may isang propesya. Kapag ang anak ng tubig at liwanag ay nagising, isang huling labanan ang magpapasya kung ang mundo'y lulubog o lulutang. Isang tapat, isang taksil, isang tagapagbantay, tatlong mukha ng tadhana. Napagtanto nila, si Mia ang anak, si Lucio ang taksil at ang buwaya ang tagapagbantay, ngunit ang tanong, kanino papanig ang buwaya sa huling labanan? Ang katahimikan sa San Roque sa gabing iyon ay hindi dala ng kapayapaan, kundi ng paghahanda. Isang kalmadong tulad ng dagat bago ang bagyo. Sa huling gabi, bago ang inaasahang pangalawang sagupaan, ang bawat nilalang, tao man o halimaw, ay may kanya-kanyang ginagawa. Ang mga aswang ay nagtitipon, ang mga albularyo ay nag-aalay, at si Mia siya ay naghahanda sa kanyang kapalaran. Ito ang gabi kung saan lahat ay magpapasya kung ano ang halaga ng liwanag, dilim, at ang gitna nilang dalawa. Sa utos ni Mang Hector at Jericho, ang buong baryo ng San Roque ay inilikas papunta sa kuweba ng Mananambal, isang sagradong lugar na hindi basta-basta nadadaanan ng mga nilalang ng dilim. Mga matatanda, bata, at may sakit ay tinulungang umalis. Ang simbahan, palengke, at paaralan ay naiwan ng walang laman. Ang baryo ay naging isang larangan ng digmaan. Ang mga natirang albularyo ay nagsimula ng maghanda ng mga sagradong bitag, bilog ng apoy na magsisilbing depensa mula sa mga nilalang ng anino, haliging asin na parang poste na pumuputok kapag may dumaan na nilalang ng dilim hampas ng kawayan.
Mga traps na naglalabas ng liwanag kapag nadikitan ng dugong aswang bagaman bulag na mula sa unang sagupaan, si Apong Ben ay hindi pa rin tumigil sa paglilingkod. Sa gitna ng baryo, naupo siya sa harap ng sagradong bato ng hangin at nagsimulang magdasal. Liwanag ng amihan, iligtas mo ang aming mga anak. Sa hangin, sa tubig, sa apoy, gabayan mo sila. Habang nagdarasal, unti-unting bumalot sa kanya ang malamig na ulap. At sa kanyang huling hinga, ibinigay niya ang huling hininga ng isang tagapangalaga ng hangin. Namatay si Apong Ben na nakangiti, at naiwan sa kanyang katawan ang isang liwanag na pabilog na tila proteksyon para sa baryo. Isa siyang naging aninong tagapagtanggol. Samantala, sa kabilang dako ng ilog, si Lucio ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa kanyang harap, nakaluhod ang 5 nilalang, mga dating tao na ngayon ay nilamon na ng dilim. Isang sakripisyo ang isinagawa niya, pinatay niya ang mga ito gamit ang kanyang kuko at ininom ang dugo nila. Mula sa kanyang katawan, unti-unting lumabas ang bagong anyo, isang aninong buwaya. Hindi na siya tao. Hindi na siya aswang. Isa na siyang dalisay na nilalang ng dilim. Mia anak ng taksil, apo ng traidor. Darating ako upang wasakin ang huling pag-asa mo. Habang lahat ay abala, si Mia at Mang Hector ay tahimik na nag-uusap sa gilid ng ilog sa isang bangkong kahoy. Mia, bakit ako? Bakit sa akin nakasalalay ang lahat? Mang Hector, dahil ikaw lang ang may dugo ng parehong mundo. Hindi mo kailangan pumili kung kanino ka. Ikaw ang susi sa pagtanggap sa dalawang bahagi ng ating mundo. Mia, paano kung hindi ko kayanin? Mang Hector, lahat tayo may takot, Mia, pero ang tunay na lakas ay ang pagyakap sa takot para protektahan ang mahalaga. Bago sila maghiwalay, iniabot ni Mang Hector ang isibat ng 2 kaluluwa, isang sandatang ginawa mula sa sanga ng punong bagnos, sinausaw sa dugo ng isang tagapangalaga, at binasbasan ang dalangin ni Apong Ben bago ito pumanaw. Pagka-uwi sa kanyang kwarto, nahiga si Mia at muling nagkaroon ng panaginip. Sa panaginip, nakita niyang muli ang buwaya. Ngunit ngayon ay hindi ito galit. Isa itong matanda, nakaupo sa ilalim ng puno, hawak ang isang sungay. Buwaya, ikaw ba'y may galit sa akin? Mia, hindi. Pero takot ako sa'yo. Buwaya, ang takot ay hindi kaaway. Ito'y pintuan. Pag nalampasan mo, ako'y magiging kaagapay. Nagising si Mia na may hawak na sungay, ang sungay ng alapaap. Isang anting-anting ng mga bantay ligiran na kayang tumawag sa espiritu ng tubig. Sa huling oras ng gabi, bago sumikat ang araw ng digmaan, lahat ng albularyo ay nagtipon sa gitna ng baryo. Sa pamumuno ni Mang Hector at Jericho, sinimulan nila ang dasal ng balance. Bawat salita ay itinatak sa lupa gamit ang asin, dugo, at apoy. Bawat hakbang ay may tugma, bawat awit ay alay. Ang dasal ay may layunin, hindi lamang upang manalo, kundi upang ipaalala sa mundo na may mga nilalang pa ring pumipili ng kabutihan kahit sila'y sinilang sa dilim. Sa pagsikat ng unang sinag ng araw, lumapit si Mia sa gitna ng bilog ng albularyo. Hawak ang sibat at sungay, isinumpa niya ang kanyang sarili sa langit at anino. Ako si Mia, anak ng liwanag, apo ng tubig. Hindi ako para sa liwanag lang. Hindi rin ako para sa dilim. Ako ang balanse. At sa pangakong ito, haharapin ko ang gabing walang bituin, para sa mundong may umaga pa. Ang buo niyang katawan ay nagliwanag, hindi lang sa puti, kundi pati sa bughaw at itim. Isa siyang ganap na bantay ligiran. Ito na ang rurok ng lahat, ang tagpo kung saan ang liwanag at dilim ay magsasagupaan.
Hindi na ito kwento lang ng mga albularyo, nimya o ng buhaya. Kwento na ito ng buong bayan, ng kasaysayan, at ng desisyong bubura o muling bubuo ng balanse sa mundo. Sa isang gabing walang buwan, sa isang ilog na nananahimik, at sa isang baryong walang tulog, muling magbabanggaan ang liwanag at dilim. Eksaktong hating gabi, nagsimula ang pagyanig ng lupa. Mula sa gubat at ilog, nagsilabasan ang mga nilalang ng dilim, aswang na may pakpak ng paniki at mga matang pula multong asul na may dalang kalansay, mga alagad ni Lucio na kalahating hayop, kalahating tao. Pinamumunuan ito ni Lucio, na ngayon ay ganap ng naging aninong buhaya, isang dambuhalang nilalang na kalahating tao, kalahating reptilya, may buntot at katawan na may baluti ng bato. Sa kabilang panig, ang mga albularyo, suot ang puti at itim na kasuotan, may hawak na anting-anting, sibat, palaspas, asin, at tubig dasal. Nasa harapan nila si Mia, dala ang sibat ng 2 kaluluwa at sungay ng alapaap. Mia, ito ang lupa ng mga anak ng liwanag at anino. Hindi kayo maaaring manalasa dito. Nagsimula ang labanan sa pagsugod ng mga alagad ni Lucio. Tumalon mula sa mga puno, mula sa bubong ng mga bahay. Ngunit ang mga albularyo ay handa, sa bawat galaw may sumasabog na liwanag mula sa bitad. Sa bawat sigaw ng dasal, ang mga nilalang ng dilim ay tila nabubulad. Ang mga palaspas ay nagiging sandata. Ang mga bata at matatanda, bagaman inilikas, ay dasal ang naging bala. Si Jericho, gamit ang tungkod ng hangin, ay lumipad at nagsimula ng isang aerial na labanan laban sa mga aswang. Jericho, kung ang dilim ay may pakpak, ang hangin ay may ngipin. Mula sa ilog bumangon si Lucio. Sa kanyang katawan, umaagos ang itim na tubig at mga aninong sumisigaw. Ang lupa ay lumambot at ang ilog ay tila naging buhay. Ang buhaya ay lumundag sa gitna ng baryo, at sa bawat hakbang nito, bumibiyak ang lupa. Nagkagulo ang mga albularyo. Ngunit si Mia ay nanatiling matatag. Tumayo siya sa gitna, itinaas ang sungay at sumigaw, "Narito ako. Hindi mo kailangan silang saktan. Ako ang gusto mo, ako ang bantay ligiran." Tumigil si Lucio. Dahan-dahang lumapit si Mia sa kanyang kamay, pinigan niya ang sarili niyang palad hanggang sa tumulo ang dugo. Itinaas niya ang dugong iyon at isinambit ang panalangin, sa dugo ng bantay ligiran, sa liwanag ng loob at dilim ng puso, tinatawag kita, buhaya ng balanse. Bumalik ka sa iyong pagkatao. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat. Ang buhaya, sa unang pagkakataon, ay tumingin kay Mia at sa kanyang mga mata, hindi galit ang nakita, kundi takot at pagod. Sa loob ng katawan ni Lucio, nagsimulang magpumiglas ang dating kaluluwa ng buhaya. Sa bawat salita ni Mia, nabibitak ang anyong bato ni Lucio. Hindi pumayag si Lucio. Hindi mo ako kayang alisin, bata. Ako ang bagong mundo. Muli siyang sumugod, ngunit sa pagkakataong ito, si Mia ay hindi na umatras. Nagharap sila sa gitna ng ilog, habang sa paligid, ang buong bayan ay lumilikha ng bilog ng dasal, umiikot habang nag-aawit, liwanag, dilim, sa gitna'y katahimikan. Laban, lakas, sa puso'y kapayapaan. Isang sagupaan ng sibat ni Mia at ng mga kuko ni Lucio. Isang pagsabog ng enerhiya sa bawat tama. Sa huli, gamit ang sibat ng 2 kaluluwa, itinusok ni Mia ang sibat sa puso ni Lucio. Hindi mo kailangang mawala, Lucio. Kailangan mo lang maalala tao ka rin. Sa huling hinga ni Lucio, bumalik ang dating anyo ng buhaya. Sa katawan nitong dambuhala, lumabas ang isang liwanag na hugis tao, ang kaluluwa ng tunay na tagapagbantay. Buhaya, salamat, anak ng tubig at liwanag. Sa iyo ko ipapasa ang bantay ng lagusan.
Lumubog ang buwaya sa ilog, at sa pagsikat ng araw, nawala ang lahat ng halimaw. Para bang natunaw sa liwanag ang kadiliman. Sa unang umaga matapos ang sagupaan, ang buong bayan ay nagtungo sa gitna. Si Mang Hector ay sugatan ngunit buhay, si Jericho ay humalik sa lupa, at si Mia ay nakaupo sa tabi ng ilog. Hindi na siya isang ordinaryong babae. Isa na siyang tagapangalaga ng balanse. Pagkatapos ng lahat, nagtayo ang bayan ng isang bagong dambana sa gilid ng ilog, dambana ng 2 anino, alay sa buwaya, at kay Mia ang aklat ng anino ay isinara at itinago sa ilalim ng dambana. Habang ang mga bagong albularyo ay sinanay na hindi lang para lumaban, kundi para umunawa. At si Mia, naglakad palayo sa baryo isang gabi, dala ang sibat, ang sungay, at ang pangakong babalik kung kakailanganin siya.